ito masasabi ko nang tapos na yung project natin ng pagpapalit ng vacuum lines tsaka ng water lines. Ang dami ko na ring napalitan na components. At ito ang nadagdag natin, naka cold air intake na ako kay Chow, kung saan gumamit ako ng dalawang 45 degree angle na elbow para ayun yung magbe-bend na. Hindi na ako magpapagawa, di ba? Tapos nagtabas ako ng pipe kung saan same siya ng diameter sa throttle body. 2.5. Ito yung natira ko sa ginamit kong exhaust nung nag-DIY ako. Panoodin nyo yan guys, malupit yun. Tapos, Shopee Racing na air filter. Kita nyo, mga lahat, naka-Samco Sport, Racing, baby. Tapos, ito, di ko pa nakakabit. Ito yung flat wheels. Ayaw mag-start. So, binaklas ko lahat ng ignition system niya. Binaba ko yung distributor para linisin yung carbon. Baka sakaling magamot ko sa linis to. Uy, may oil leak ko. Ito yung coils. Nakahiwalay siya. Wala siya doon sa distributor. Ito naman yung igniter. Pag sumuko na ako, hingi na ako input sa mga tropa. Dami naman dyan. Mga kaibigan nating malulupet. Shout out. Project Alex. Kuya John. Saka si Anthony Dizon. Hindi pa ba mga kilala ko? Basta, madami pa. Nalimutan ko lang iba. John! Dumating na yung universal stop link. Mga T-bolt clamp. Ang ganda nan guys. Kahit yung presyo nan sobrang ganda. Naputol yung bleeder valve dito sa caliper, kaya ito yung naisip kong paraan. Sinubukan ko na siya gamitan ng extractor, which ito yun, kaso sobrang laki nitong extractor ko. Wala na ako nung sumunod na lumit. Kaya siya naputol, gawa kunain na ng kalawang. Ngayon, ito yung naisip kong paraan. Gagamit ako ng nut, sacrifice ko siya, tapos i-weld ko siya gamit tong flux cord na welding. Ito yung isang type ng welding machine ko. Lock and loaded. Hindi natin nagawang ma-extract yung naputol na bolt doon sa may caliper. Ito yung plansi natin. For the first time, magagamit ko na tong thread maker natin. Na no choice na ako kundi palakihin na lang yung butas doon sa may caliper. Uy, kita nyo ba? Meron na, bagong thread. Hirang masira yan. Pinapatas ko ngayon yung igniter tsaka coils. Buti meron dito sa Ichiban. Sana igniter lang yung sira. Ano kuryente? Anong problema kuya? Igniter ang sira. Nabuhay yung dibdib ko. Eh, paano ba naman nakakamit dun sa ano? Sa inyo yan, bossing. Ito, Sa'yo may bracket oh. Dito ko ba? Dito ka rito. Hawak ka rito. Ganyan. ayoko eh. Ito na nga, sample natin si kuya eh. Hindi na ako. Ulot ako, may pumitik sa dibdib ko eh. Tapos, paayos na rin ako nito kuya. Kasi pag hugot ko, naputol. Meron. Meron. Binuhay lang. Hindi okay yung parehas kuya. Ano kaya? Yan. High tension wire. Possible. Ito na ito. Tingnan, testirin muna natin. Sige, sige. Oh! Yun. Gumagana naman yung dalawa. Halin na lang sa high tension wire o computer box. Sira. Tapos pina-repair ko na rin kay kuya to. Sea-oil ulit ako guys. Papakita ko sa inyo bakit dapat nag-invest kayo sa Sea-oil sa price lock noong panahong mababa pa. Ito yung lagi ko sinasabi sa dati kong vlog na mag-price lock kayo. Lagi kong nire-recommend to sa mga una kong vlog. Kasi sobrang laki talaga ang titipid. Yeah, tamon. Laki nung na-save ko. 830, ano to? 830 plus. Diba? Punta ako kay Kuya John. Ito yung ECU ng MR2. Tinanggal ko kasi hindi siya nag-i-start. Simula nung nilinis ko yung makina. Pina-check ko na kasi yung distributor. Tapos hindi pa rin nag-i-start. So baka ECU na yun. Grabe, sobrang init. How are you, Brin? Papabuksan na natin kay Kuya John. Sana hindi siya busy ngayon. Nagagawa ka ba nga Kuya? Wala naman. Ano nga tol, Kuya John? So, good yan sa ano natin, walang sira yung Nice. Sige Kuya, bye-bye.
Thank you po. Okay, ang ECU. Good news para sa atin kasi si Gab, meron siyang spare na iridium spark plug. Papalitan ko lang siya, then try natin kasi palyado nga siya. Until today, ganun pa din yung condition niya. Pero nag-start na siya, palyado lang. Tingnan nyo to guys. Meron siyang crack dito sa insulator niya. Ito yung kapag binato mo sa windshield, bababa ka sa gagad. Ngayon, itatry ko muna itong isa. Kasi assume lang natin na ito lang yung sira, kaya siya palyado. Pero mamaya susubukan ko na din yung tatlo pa. Okay na siya? What? Okay na agad? Okay na! Astig! Positive guys! Yun lang talaga yung problema niya. Yan yung sira oh. Ewan ko, nalilig niya ako kasi maingay yung muffler eh. Ayun no, may basag na. Siguro tumatalon na yung kuryente dito, no? Kaya palyado siya. Okay na. Mapapandar ko na ulit siya. Hindi na talaga siya pumapalya, promise. Oh. Oh, 11 o'clock yan ha. Maaga pa. Yes! Success! Ayan, problem solved na. Papaandar ko na ulit itong MR2. Ikakabit ko muna itong stabling. Ito, ang aking bagong in-order. Regarding sa wheels, hindi ko alam kung anong ikakabit ko ngayon. Kasi bala kong ipa-refurb na yan at nire-ready ko na para kay Brin. Para kay Remy dun sa Corona kasi babalik ko na ulit yung tri-spoke. Ito, meron pa akong speed line. Tapos ito yung nakabit dati. Ito, may Technocos pa ako. I-refer din. Ito, for sale to. Pang Mirage. Bilhin nyo na. Sobrang mura lang. So ito yung stock na Corona. Grabe ka, Chow. Ang tagal mong nakatambak. Promise. Aandar ka na rin. Ngayon, nasubaybayan yun na okay na yung MR2. Working na ulit siya. Wala naman leak. Yes, walang leak sa cooling system. Ibig sabihin okay yung nilagay ko ng mga hose. Another day, another kalikot para sa MR2 project. At itong papakita ko sa inyo guys, pasintabi lang sa mga kumakain ngayon kasi makakita kayo ng chocolatey body. Ito, tinanggal ko kagabi, hindi ko napakita kasi ang dilim. Tsaka biglaan ko lang napag-trip ang tanggalin to. Ito yung coolant reservoir ng MR2 kung saan sobrang hirap niyang tanggalin. Hindi mo siya mapapadaan sa ilalim kasi meron dong transmission, meron dong mga nakaharang. Sobrang dami. Tapos dito, puro sabit-sabit ng mga harness, ng mga vacuum lines. Basta, ang hirap tanggalin nito. May leeg siya na mahaba. Kaya ako siya tinanggal kasi na-realize ko na itong reservoir na to ay punong-puno ng tubig. Kung saan, siguro yung tubig na to, ilang taon nang nandito. Kaya yung itsura nito, kung ano yung naabutan ko sa makina nung bago ko palitan ng tubig or ng radiator to na puro kalawa, I assume ganun din ito. Kalug-kalugin muna natin. Hindi to scripted. Hindi ko to nilagyan ng anumang nasa loob na tubig nito. Pero, ito yung itsura niya. Kita nyo ba yan? Ayun pa yung tubo, yung mga pipe niya. Chocolate! Grabe, no? Hindi pa siya ubos kasi magbibideo rin ako dito sa cellphone. Gusto ko pakita rin sa aking pang story. Kaya follow nyo ako kahit sa Instagram para makita nyo yung mga pinagagawa ko dito sa garahe. Chocolate na chocolate! Wala steak, parang Milo. Ayan yung kalawang na namuo. Ito na guys, tapos na tayo sa engine bay at natali ko na ang dapat lahat na kailangang itali. Nakita nyo yan, zip tie. Saka yung positive na project car guy kapag gumamit kayo ng zip tie sa project car nyo. Kita nyo yan. So mga hindi nakakaalam, ito ang pinaka-hack dito sa high tension wire o kaya sa mga vacuum lines. Gumamit ako ng zip tie para maging clamp nila. Lalo na dito sa high tension wire. Kita nyo. From cylinder 1, 2, 3, 4, pantay-pantay siya hanggang paglabas dito. O, diba? Edi ang ganda tingnan. Ito, ginamitan ko rin dito. Kaya ayun. Tapos, ito pa.
napakita ko na agad. Tinanggal ko na yung mga panel dito, tulad nito. Ang pinaka-agenda ko dito, kaya ko siya binaklas. Papaayos ko na yung tachometer dahil yung diode ata yun or resistor. Sira, common issue sa MR2. Kita nyo, ang ganda ng steering wheel ko. Bigay yan ni Chrissy. Oh, tagal ko na hindi nagagamit to. Ayan, Christmas gift niya sa akin to. Ay, birthday gift ata. Naku, lagot ako. Basta last year niya binigay to at bira ko na nga lang magamit. Di naman siya bagay sa Corona kasi sedan siya. Natanggal ko na yung gauge ni Chow. Papalitan ko na rin yung mga ilaw niya. Luma pa, original. Halogen pa na merong color, oh, 'di ba? Tapos ito may carbon fiber Lodi. Ito nyo naman, black. Wow, parang bumagay dun sa line niya. Tatanggalin ko na siya sa jack stand. Mawawala na siya sa sumpa ng jack stand. At sana, once na ibaba na natin siya, wala na siyang problema. After kong mababa itong MR2, pupunta tayo kay Kuya John para ipagawa naman yung gauge. Sunod-sunod na to, ayusin na natin talaga lahat ng makikita nating problema. Baklas. Ulitin ko, kung naka-follow kayo sa IG ko, makikita nyo yung story na to. Na tinanggal ko na siya. Kung di pa kayo naka-follow sa Instagram ko, mag-follow na kayo para at least makita nyo yung mga pinagagawa ko araw-araw. Kita nyo naman yan, nasa ibang lugar na siya. From there, napunta na siya dito. Ibig sabihin, wala na siya sa jack stand. Talaga. At kita nyo, di ba ang kinis? Shoutout G-Drive Photo Salon. Doon ako nagpa-detail kaya ganun yan kakinis. Okay na, naka-wash ko na siya kahit yung gulong, inayos ko na rin. Tapos ito rin, kita nyo, di ba? Sobrang solid ng engine bay talaga. Ang laki ng pinagbago. Ngayon, gagawin natin, naka-wash ko na siya. Nagawa ko na lahat ng pwedeng gawin dito sa garahe. Ngayon, pwede na tayong umalis at pumunta kay Kuya John para matapos na at magawa na yung gauge. Kasi 'di ba, simula nung nakuha natin siya, sira yung tachometer. Kaya ngayon, ida-drive natin siya ng baklas-baklas. Yung mga trims, yung mga panels. Napaka-responsive nung intake niya. May napapansin ba kayo guys? Meron na tayong mount at yung camera natin. Bago na rin yan. Nagdagdag tayo ng camera. Ito yung Osmo natin na lagi kong ginagamit dati. Ngayon, naka-Action 6 na tayo. Shoutout DJI! Itong Osmo packet, gagamitin ko siya pang montage kasi meron siyang gimbal. Whereas doon naman sa action cam, namamount ko siya ng madali kasi maliit lang, compact, tapos pang POV madalas. Kaya sobrang nun, ganda. Kita nyo, mas wide siya, di ba? The best talaga yung Action 6. Sige, hintayin ka. Kita mo yung ayan iba na yung, ayan meron ng, meron, ayan. Ang ganda nito. Pwede ko ba hawakan? Ang bigat! Salamin niya kasi glass. Glass, kaya pala ang bigat. Mismo Corolla to galing? Levin, ang mahal nito. Tanungin mo nga kuya kung may ganito pa siya. Oh, ang ganda! Iwanan yan Nagagawin na test mo pa? Ano, hindi na gana dati? yung speedometer, pero ngayon. Tapos itong fuel gauge niya. Gagawa ko ng laptop. Digital item. Nainggit ako, ganun yung pangarap ko sa Corona dati. Ngayon, may mga nagbebenta niyan. Eto? Dahil hindi mo pagana yung fuel gauge. Bibili mo sira. Pero kaya kong pagana. Bilhin mo kuya, babayaran ko sa'yo ng gawa na. Tapos na. Ang bilis. Try. Yay! Nice one! Meron na tayong tachometer!
reach ang taas ng idol ko. Kailangan kong i-correct yung aking timing dun sa sa distributor kasi nag-invento lang ako ng timing. Ito, may bago tayong equipment. Siguro isa na rin to sa mga magiging favorite natin kapag nagawa ko siya ng maayos. Plastic welding gun. Tapos may mga bala na rin siya, di ba? Para siyang stapler na ito yung magiging pampatigas dun sa mga plastic panel. Ito yung magiging bone ng dugsungan. Ito yung mga panel, may mga i-repair ako kasi kita nyo basag-basag, no? Ito ang hirap dito sa 90s eh. Sobrang lulutong. Let's do it. First time to. Wow! Ang galing! Kaya pala siya pine-press kasi. Ito nyo, namamangha ako. Grabe oh, isa pala yung nakadikit pero mahawak na siya. Boom! Interesting, di ba? Plastic welding. Lupit talaga ng innovation ngayon. Isa pa na project natin ngayon, guys, ay itong gauge. Papalitan lang natin siya ng ilaw at napakadali lang nito gawin. Meron ako ditong T10 na peanut bulb na amber. Syempre, Japan tayo, di ba? Kapag euro ka, blue or green ata yun or white, parang ganun sa pagkakalam ko. Correct me if I'm wrong. Pero, ayan, dahil JDM tayo, amber yan. Oh, amber na tayo, boys. JDM. Ayun, ang project natin. Let's call it a day. Tapos na. Pagod na rin ako. 12 o'clock na ata. Hindi ko na malayan yung oras.